Sa PI, wala kayong pakialam sa PI. Pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso anong RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukan na lang yung trabaho nila. Parating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. So mga kabanat, matinding ngayon, usapin patungkol sa PI o itong tinatawag na People Initiative, no? Nagkaroon ng hearing sa Kongreso kahapon kung saan ay bistado talaga si Congressman House Speaker Martin Romualdez na yung pag-uutos na papirmahin itong ating mga kababayan dito sa People Initiative ay talagang galing sa kanya. So ayon pa sa ilang mga senador, walang problema daw sa People Initiative. Ang problema lang talaga yung ginawa nilang panlilin lang mga kabanat dahil nga bago ka pumirma may mga pangako mo ng ayuda mga kabanat kapalit ng 3,000. So ayon pa kay Congressman Marcolita, no, ay siya mismo ang mananawagan na mag-resign itong si Martin Romualdez kapag napatunayan mga kabanat na itong may kaugnayan siya kung mismo galing sa kay Romualdez yung nag-uutos, no, na itong patungkol sa People Initiative. Ito nakalagay, Congressman Marcolita nangako na ipapanawagan ang pagbababa sa pwesto ni Martin Romualdez. Nakita nyo yan, ayan, Martin Romualdez, kung mapatunayan sa Senado na siya ang nasa likod ng PI. So yun, mismo si Congressman Marcolita. So meron akong video mga kabanat na papanood sa inyo itong ginawang sa Senado, no. So grabe itong ito'y slide muna ng video kung saan ay napapatunay na may kaugnayan talaga dito si Martin Romualdez. Ito'y hearing na ito ay sa pamumuno ni Senador Amy Marcos mga kabanat. Panoorin niyo ito. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humawa. Ang Senado sa usaping ito, opisyal. Yang sakit na yan, sisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Nak. Yung sa doon palang termino mga kabanat ay talagang tinatamaan doon si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez mismo nagsalita na walang paki ang Senado mga kabanat. Tuloy pa natin ito. Panoorin na po natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humawa yung kanilang termino. Hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Ano ba yung charging? Siguro na lang kasing konstitusyon eh. Kaya wala akong ideya. Kasi narinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Yun ba yun? Wala kaming alam noon, basta ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung kinabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Chat-chat change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga pag-aralan muna yan, di ba? Hindi kasi basta-basta oo lang tayo ng oo. Kailangan may alam din tayo. Ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa Barangay Piniahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to some. Ang dami talagang mga congressman dito mga kabanat na masasabit dito sa ginawa nila ito. These documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso anong RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukan na lang yung trabaho nila.
Ating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. So yun, no, yun. Doon pa lang ay kitang-kita mo talaga yung tinutukoy ni Senador Amy Marcos na isang opisyal na ang kakapal ng mukha. Ang tinutukoy dito, itong si Congressman Martin Romualdez ang tinutukoy doon sa unang pahayag ni Senador Amy Marcos, mga kabanat. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. Well, it's baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Magmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency to formulate. Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was the Senate already who came up with that, and I believe they had a dialogue, the Speaker. So parang tagilid dito, parang sa tingin ko dito, mga kabanata, panoorin natin ito, parang talagang may involved dito din ng baka sa tingin ko, no? Itong Senate Speaker baka maano din dito, tagilid din dito, mga kabanat. The Senate President was in front of the President a couple of weeks ago. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Well, it was the Senate already who came up with that. As you know, 3 modes to amend the Constitution, but we have had problems in addressing it. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. It's Senator Bato talking. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman, so but I don't respond to. No. So you didn't give any orders po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Bumulakala ako naman, nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council. Na-mute sa part nito, mga kabanat, skip ko lang konti. Ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Bumulakala ako naman, nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council na nagpapirma. Council lang ang mga ano, may pera yun, ano ka ba? 2,000 rin yun. Magano? 2,000. Yun. Pero yung 2,000 mo, palit nun, sa lahating tabang bigas, bibilin mo rin sa kanila, 950 plus mo. Matitira sa 1,050. Yan. Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, so ganun lang. Tanginan, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede. Alam mo naman ng gobyerno, ang mga kagaya niya, ang congressman galing yon kay Abante. Doon pa lang sabit na si Congressman Abante. Yung si Abante, mga kabanat, sila yung nagyayabang noon, nakaraang hearing, patungkol sa hearing ng SMNI na ang ingay, no? So, talagang maraming medyo sasabit talaga sila dito. Tapos, anong wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Kasi nung huli, merong pabigas, may grocery. May cash? Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda.
Ayun, ganun lang. Pumirma ako pero hindi naman nila pinawalan kung ano yung ibig sabihin ng... Ano may pinirma? Hindi mo alam kung ano yung Hindi ko alam talaga eh. Lo, sa ano yun? Sa charger change. Hindi ko alam. Ba't ano ba ang sabi sa'yo? Kaya sabi sa akin, pirma ka lang dito. Paano? May matatanggap ka ng ayuda na 2,000. So, pumirma ako, pumunta ako sa Kinunugrasan, pinatanggap ako, kaya nga ako may pera ngayon. Okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga natira pa hong 7 dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal. So yun mga kabanat, no, kasi kailangan talaga ng perma kung gusto nilang baguhin kasi hindi din naman nila pwedeng pikiin yung perma kasi biniverify yan sa Comelec. Comelec kasi magbe-verify yan mga kabanat kung halimbawa itong sila ni Romualdez naman talagang binabanggit doon at ang binibira naman talaga ni Amy Marcos dito sa kumbaga sa video presentation na ito ay ano talaga yung si Congressman Romualdez. So ang mali lang nila, no, ayon nga kay Grispo, walang problema doon. Kung ano ba talagang gusto nila, basta liwanagin nila kung ano ba talagang gusto nila. At saka ang People Initiative ay nasa Constitution naman talaga. Nga lang, mali lang talaga ang kanilang paraan. Mali yung kanilang ginagawa, lalo na doon sa pamamagitan ng panlilinlang. Alam mo, walang umimik dito sana kung talagang dinaan nila ito, no? Dinaan nila sa tama eh. Talagang pinasa nila yung papers for People Initiative, no? Walang kapalit na pangako, walang kapalit na ayuda, walang kapalit na pera. Malinis ba? Walang kukontra sana dyan mga kabanat eh. At ako naniwala din naman na kailangan talaga baguhin yung Constitution, pero doon sa bagay na tama talaga. Hindi yung People Initiative tapos di mo alam kung ano ba talagang kanilang plano. Dapat bago yung nagpapirma sila ng People Initiative, ipinaliwanag nila sa taong bayan kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari. Hindi yung pirma ka lang dyan, sa kanilang nila gagawin yung mga plano nila pagkatapos ng People Initiative, tapos ng pirmahan. Kasi, alam natin mga kabanat, pagkatapos ng pirma ng mga tao na yan, kasi 12% ata, no, sa botante natin sa Pilipinas, kayang-kaya nila yan kung gamitan nila ng pera. Di ba? Kasi 65 million, ilang million ba yung percent ng 65 million? Ilang million bang kailangan diyan ng ilagay natin, makakuha sila ng 15 million. Kuha sila ng 15 million na perma, ay panalo na sila. Nga lang maraming umimik, no? Dahil maling-mali talaga yung kanila. Sa pamagitan ng panililan, nakikita natin yung mga video, no? Na may ayuda. Ang ayuda talagang nakakapagpahamak at saka doon sa pahayag ni Martin Romualdez na walang paki yung Senado doon sa sa ginagawa nilang People Initiative. Malinaw talaga na may direktiba na kasi dito sinabi niyo, no? Offer ng 20 million per district. Malinaw talaga. Over the word July, Sa mga residente mula sa barangay Pinyahan. Sinabi ni Arire, tema. Ating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Sabi niya kasi huwag kayong magdi-distract dito sa PI at wala kayong pakialam sa PI. Ito yung nagpapalala sa sitwasyon, no? Talagang may lumalabas daw kasi na gusto nilang pahabain ang termino ng ilang mga nakaupo. At saka itong People Initiative, no? Tatamaan talaga dito ay itong mga senador, mga kabanat. Itong mga senador kasi ayon sa, 'di ba, bago yung sinabi na itong mga senador maisyapuwira talaga itong mga kabanat kapag ito kasi may mga taong gustong umupo ng pahabain yung kanyang termino. So mga ngamote dito mga kabanat, si Martin Romualdez, kapag napatunayan ito na siya yung nasa likod ng People Initiative, maaring sabi nga ni Congressman Marcolita ay siya mismo manawagan na magre-resign ito si Martin Romualdez. So dyan ito talaga yung hamon yun kay Martin Romualdez. At sa tingin ko may kinalaman din dito yung baka Senado kasi nag-meeting daw itong tatlo eh.
Pangulo, Pangulo ng Senado at Pangulo ng Kongreso. Yun ang kaninang napakinggan. So, yun lang muna mga kabanat ng video. See you next video mga kabanat.